Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Narito po ako sa Paraiso Street. Ito po. Yan po ang apo ni Ate Ason. Yan. Paraiso Street po ito. Pag dadaretso ka ron, makakarating ka ng highway. Yan. Pag dito naman po, corner Lacson. Ito po, kaabahan yan, Lacson Street. Pag dadaretso ka ron, papunta ron, makakarating ka papuntang Balot. Doon naman, Divisoria. Yan. Ito naman po si Ate Ason, oh, yan. Yan. Good morning po, ano? Magba-Bible study na naman po tayo. Good morning, ano po? Oh, ako na po ang babati sa inyo. Maligayang Pasko. Yan. Kaya ko po kayo binabati ng Merry Christmas kasi po, malapit na po yung December. Ang December po, ang celebration ng Christmas. Ano po? Ayun, may mga taong wala po Christmas. Wala po tayong magagawa kung ayaw nilang magdiwang. Kanya-kanya lang po ng korsonada yan eh. Kung korsonada mo huwag kang magdiwang ng Pasko, di huwag kang magdidiwang. Kung korsonada mo naman sa bagong taong ka magdiwang, bagong taong ka magdiwang. Nasa inyo po yan, ano? Pagdating po sa pananampalataya, kanya-kanya po ng korsonada. Kanya lang, ang masasabi ko po, pag sinasabi niyong wala kayong Pasko o hindi kayo naniniwala sa Pasko, edi ibig sabihin, huwag din po kayong tatanggap ng mga Christmas bonus. Patunayan nyo na talagang walang Pasko sa inyo. Pag kayong tatanggap ng bonus, huwag din kayong magbibigay ng mga Christmas gift o huwag kayong tatanggap ng mga Christmas gift. At huwag din po kayong magkikain sa mga nagse-celebrate ng Pasko. Mababato-bato po kayo, ano? Babulahanan kayo. Wala kayong Pasko pero nakikikain kayo sa mga nagse-celebrate ng Pasko. Aba, minsan pa, mag-aharal po tayo ng Biblia, Magandang Balita Biblia, Catholic Edition po ang aking gamit. Dito po sa mundong ito, may kanya-kanya pong turo at aral ang mga simbahan. Siyempre, kung anong turo na simbahan mo, kung doon ka nabibilang, kahit mali, ipipilit mong tama yan. Kasi nga po, doon ka nakabilang. Pero ang ginagamit po dyan ay Biblia. Dapat bumabasa po tayo ng Biblia para wag po tayong lalabas na nagmamagaling. Ano po? Kasi pagdating sa pananampalataya, Biblia lang po ang batayan ng ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Ano po? Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa umagang ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Samahan mo po kami ng iyong Santong Espiritu. Buksan mo ang puso at isip namin at yung mga nanonood ng video ito upang sa ganon paginabangan po namin ang iyong turo at aral na wala pong iba kundi ang iyong salita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito pong, babanggitin po ako ng reliyon, ano? Yung mga hindi naniniwala sa Pasko. Wala naman pong sirahan. O yung Iglesia ni Cristo na tinayo ni Mount Felix Manalo. Yung Jehovah Witnesses na itinatag po ni Charlie Tase at saka yung dating dahan na itinatag naman ni Eli Soriano. Yang Muslim, ano po, si Prophet Muhammad. Yang apat na binanggit ko pong yan, hindi po sila nagsiselebrate ng Pasko. Ano po? Hindi sila naniniwala dyan. Pero inyong mapapansin, lumipas po ang maraming panahon, ako nakikita ko po sila nagkikiselebrate sila. Pero walang Pasko sa kanila. Pero nakikiselebrate po sila
Dahil po sa pagiging kaibigan. Halimbawa, Iglesia ni Cristo ka, kaibigan mo yung Katoliko. Eh natural, pag in-invite ka ng Katoliko, na kaibigan mo, hindi mo sila pagbigyan. Ganon po ang nangyayari. Kaya kung minsan, diyan po sila binabatikos ng tao. Sinasabi nila, wala palang Pasko sa inyo, pero bakit kayo nakikikain sa mga nagpapasko? Yan. Kaya sinasabi ko po, kung wala kayong celebration ng Christmas, wag na lang po kayong umalo sa mga nagsiselebrate. Kasi po, mabubulahanan po ang inyong reliyon. Mabubulahanan po. Lalo na sa panahon natin ngayon. Yan. Kaya napakahirap po, may kanya-kanya silang paniwala. Actually, ang Pasko po, talagang wala naman pong December 25 sa Biblia. Yan ang kanilang pinaka-main goal. Wala kasing December 25. Ang nagtakda raw ng December 25, yung Katoliko. Eh, galing sa paganong aral naman, yung December 25. Yun, hindi ko na po pinakikialaman yun. Alam nyo po kung ano ang dapat? Merong ibinigay na tagapagligtas. Yun po ang main event ng Pasko. Yung event ng Pasko? Merong ibinigay na tagapagligtas ang Panginoon Diyos para sa mga tao. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, halimbawa, yung mga born again Christian naman, Katoliko, sineselebrate naman nila yung Pasko during December 25. Hindi naman po sila nagsiselebrate dahil sa petsa. Dahil yun po yung kabuuan ng celebration, kaya po nakikipagkaisa sila sa celebration naman. O halimbawa, sinabi ni Eli Soriano nung araw, maaaring ang kapanganakan ni Jesus ay walang yelo. Kasi pag Disyembre nga naman daw po may yelo. O paano naman yun ang mga nagpapastol ng topa kung malamig sa gabi? Dahil doon sa Lucas, nagpapastol ng mga tupa. Natural, malalamigan ng mga tupa. Kaya approximately, sabi po ni Soriano, ay mahal na araw yun. Halimbawa, ano bang mahal na araw? April, May. Anong problema kung ito mag-celebrate ka ng April o May? Kanya lang, mag-isa nyo lang magsiselebrate. Sabihin nyo, Merry Christmas. Kanya lang, pupulahan kayo ng mga tao. Mas maganda na lang, kung talagang ayaw mong mag-celebrate, di wag kang umalo sa mga nagse-celebrate. Ang event po ng Christmas ay merong Kristo na ipinanganak. Ganito po nakalagay sa Biblia. Babasahin po natin sa sulat ni Mateo 1:25 ng Mateo. Hindi niya sinipigan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Ano po nakalagay? Hindi sinipigan ni Jose si Maria. Ibig sabihin, nagtakda po na magpapakasal yung dalawa, pero nung nalaman po ni Jose na itong si Maria ay buntis na, yung pagbubuntis niya po, hindi sa kagagawan ng tao. Kasi nga po, tinatawag siyang virgin. Kaya ang tawag kay Kristo, virgin birth. Ibig sabihin po ng birhen, wala po na nagkaugnayan sa isang lalaki, si Maria. Ngayon, sabi naman ng iba, nagdadalang tao Tama po yun. O tingnan natin. Sa 18, dito naganap ng pinanganak si Yesu Kristo, si Maria na kanyang ina at Jose nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo
Oh, yung pagdadala ng tao ni Jesus, ni Maria kay Jesus, hindi sa pamamagitan po ng pagtatalik ng mag-asawa. Ano po? Unang-una, si Jose at Maria, hindi po sila nagkaroon ng pagtatalik. Kaya si Jesus, ipinanganak niya po na wala pong similya mula sa lalaki at babae. Oh, parang ganito lang, may tatanong ako sa inyo. Hindi po ba yung tatay at nanay natin, yung kanilang tinatawag na animon? Oh, hindi po ba nagbubunga rin ng anak yon? Yung anak nila, taho. Yung tatay at nanay, parehong taho. Ang mahirap po kasi dito sa mga sekta ng reliyon, especially si Iglesia ni Cristo na tinatag ni Yumao Felix Manalo at saka Jehovah Witnesses na tinatag naman ni Charlie Tasse. Ang sinabi nila, si Jesus daw po ayon sa kanilang mga babasahin, may namimigay, na si Jesus ay nilikha. O Miller po palang apelyido ni Charlie Tasse Miller ng Jehovah Witnesses. Galing po sa Amerika. Yun naman Iglesia ni Cristo, nagmula po yan sa Punta Manila. Si Yumao Felix Manalo. Pareho po ang kanila naman sinasabi na si Jesus daw po ay nilikha. Ano po? Nagaya natin, tao. Actually, ang tunay na nilikha ng Diyos, ang tao at lahat ng nakikita ng inyong mata. Lahat ng yan, nilikha ng Diyos. Oh. E di ibig sabihin, paano niya nilikha si Jesus? Wala po nakasulat sa Biblia na si Jesus ay kasama sa nilikha sa pamamagitan ng lupa o ng alabok ng lupa. Sa Genesis po, pinakita ng Panginoon ang kanyang paglikha sa Genesis chapter 2. Minoldi niya po ang tao sa pamamagitan ng lupa at tiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Oh, pero wala po nakasulat sa Biblia na kasama si Jesus sa mga nilikha o nilalang. Diyan po sila nagkakamali. Unang-una, hindi po sinipingan ni Jose si Maria. Oh, diyan pa lang, mahihirapan na silang banggayin niya. Pag ipipilit mo na si Jesus ay nilalang. O nilalang lang daw po si Jesus. Hindi po nilalang si Jesus. Actually sa Biblia po, kasamang manlilikha si Jesus ng Diyos eh. Paano mag alam niyo po, natatawa ako eh. Paano makakalika? Ibig ba sabihin, sabi ni Jesus, likahin ko ang aking sarili. Wala pong ganyan. Yan po problema sa mga reliyon na binanggit kong ito, ano? Itong Iglesia ni Cristo at saka yung Jehovah Witnesses. Pero sa Biblia po, bumabasa din sila ng Biblia. Magtataka ka, bumabasa sila pero kontra-kontra sila sa nakasulat. Tingnan po natin sa 1:1. Nang pasimula naroon ng salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Sa 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Kung wala si Jesus, wala pong nalikha. Paano mo ngayon sasabihin si Jesus ay nilikha ng Diyos? Eh siya pa lang manlilikha eh. Si Jesus. O dito pa po, ito naman ang sabi ng Panginoon Diyos. Si Jesus po ba ang lumikha? O tingnan natin yung sulat ng Diyos. Hebreo 1:10. Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan.
O sabi ng Diyos sa kanyang anak, ang tawag ng Diyos kay Jesus, Panginoon. Sino daw po si Jesus na Panginoon? Sinabi pa rin niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo sa libutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa ng kalangitan. O, sino po ang gumawa o lumikha? Ang Panginoong Yesukristo. O, creator po siya ng Diyos. E paano mo ngayon sasabihin na nilikha si Jesus? Oh. Wala pa palang lahat ng bagay. Yang nakikita ng mata mo, kaibigan, wala pa yan. In the beginning, ang sabi niya, sa simula, magkasama na po ang Panginoong Yesus at ang Diyos. Si Jesus po, yung salita na tinutukoy sa 1:1. So, tingnan pa po natin sa Kolosas. Ano naman na sinabi ni Apostol Pablo? Kolosas 1. Simulan po natin sa 15. Si Kristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang panganay na anak, at pangunay sa lahat ng mga nilikha. 16. Sapagkat sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. 17. Siya ang una sa lahat. Una sa lahat. At ang buhong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. O kita nyo po? Sabi rin ni Pablo sa verse 16. Ulitin natin. Sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng nasa langit, nasa lupa. Yung mga nasa lupa, nilikha sa pamamagitan niya, sabi ni Pablo. Sino po yung niya? Si Jesus po yon. Siya po ang kalarawan ng Diyos. Paano mo ngayon sasabihin na si Jesus nilikha o nilalang? Samantalang, ito, matibay na katibayan na sinabi ni Pablo. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Sino yon? Si Jesus. Di mali na naman yung dalawa, yung si Miller at saka si Manalo. Alam niyo po, palpak ang aral nila yan. May kanya-kanya silang aral. Pero palpak. Bakit? Pagdating sa Biblia, sablay sila eh. Wala tayong paninira dito, ano? Ito lang ay paglilinaw. Isipin niyo po, ang Diyos lumikha sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Yung nilikha niya, yung nasa langit, yung spiritual na kalagayan. Sa lupa. Ano yung nasa lupa? Lahat na nakikita nyo sa lupa. Kasama na yung tao dyan. Siyempre, sa langit, kasama yung mga anghel. Si Satanas din, nilikha rin ng Diyos yan eh. Kasi, anghel si Satanas. Wala pong kasama sa langit. Sila lang pong dalawang mag-ama. Nang sila po ay lumikha. Yung langit po, hindi kayang tanawin ng ating mata. Kahit maganda po ang grado ng ating mata, hindi natin makikita yung langit. Bagamat may binabanggit na langit sa Biblia, pero hindi mo makikita yon. Tignan nyo po, ang sabi ni Jesus, sila ba'y magkasama sa langit? Tignan po natin na sinabi ni Jesus. Ito po, nagbabasa po ako, no? Baka sabihin nyo, hindi ko binabasa ito. Ito po ang ginagamit natin Biblia. Basahin ko po. Sa 1:17, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na oras, luwalatiin mo ang iyong anak, upang luwalatiin kaniya. Sa verse 5, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin, ngayon sa iyong harapan, ang kalwalatian taglay ko,
sa piling mo bago palikahin ang sanlibutan. 24. Ama, na sila'y binigay mo sa akin, nais kong makasama sa kinaroroonan ko upang mapagmasdan nila ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin, sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Yun. Maliwanag po, nasan si Jesus? Nasa piling ng kanyang ama. Nasa ng kanyang ama? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mateo 9, ano po? 6:9. So maliwanag po, wala pa po lang lahat ng nakikita ng iyong mata. Ultimo yung mga langgam, yung mga garapata ng mga aso, yung mga pulgas, hindi mo pa nakikita. Lahat ng yan, wala pa po. Ito po nakalagay sa Biblia. Kaya paltos na paltos ang aral ng ni Manalo, yung mga Felix Manalo, na siya po nagtatag, nagtayo, nagparehistro, Iglesia ni Cristo, at si Charlie Tassi Miller, yung Jehovah Witnesses. Kaya yung aral po nila sablay. Ibig sabihin, kumukontra po sila sa nakasulat. Kaya ang tawag po dyan, Antikristo yung dalawang yan. Antikristo. Ibig sabihin, kalaban nila si Kristo. Si Kristo, hindi kumakalaban eh. Ang tao ang kumakalaban. Ito pa po, babasahin ko pa po, yung sa Lucas. Sabi ni Jesus, ang tao po kumakalaban kay Jesus eh. Hindi po si Jesus ang kumakalaban. Actually po, mahal tayo ni Jesus eh. Pagkatapos kinakalaban mo pa siya. Mamaya babasahin ko po yun, ano. Dito muna tayo sa Lucas 19:27. Tungkol naman sa mga kahaway kong ayaw na ako'y magari sa kanila, dalhin ninyo sila rito para patayin sa harap ko. Ano po? Ayan po, yung kumakalaban kay Jesus. Ayaw nilang magari si Jesus sa kanilang buhay. Ibig sabihin po, kinokontra kasi nila si Jesus. Yan. Pero ginagamit po nila yung pangalan ni Jesus. O makita mo sa simbahan ni yung Felix Manalo, Iglesia ni Cristo. Ito namang Jehovah Witnesses. Binabasa din nila sa Biblia nila na ginawa nila si Jesus. Pero ang problema lang, kinakalaban po nila yung aral kay Jesus. Kaya hindi po sinasama ng Diyos ang mga ito. Ano po? Babasa tayo. Kaya nga po Antikristo sila eh. Kinakalaban nila kasi si Jesus. Dapat hindi mo kakalabanan si Jesus. Hindi ka mananalo dyan. Si Satanas nga eh. Hindi umubra kay Jesus eh. Ano pa? Ito muna, may babasahin muna ako. Yung mga Antikristo. Sa ikalawang 1:9. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdadagdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. O kita nyo? Yung aral ni Kristo, kumpleto. Yan nangyayari, dinadagdagan pa. Hindi lang dinadagdagan. Kung minsan binabawasan pa. Anong nakalagay po? Ay wala sa kanya ang Diyos. O kita nyo po? Kaya hindi ka sasamahan ng Diyos. Kasi nga, Antikristo ka. Yung aral ni Kristo, ayaw mo. Sino bang si Pablo? Apostol ni Kristo. Yung turo ni Pablo, turo ni Kristo yon. Ano daw si Kristo? Siya ang co-creator ng Diyos. Sabi mismo ng Diyos.
ikaw ang lumika na sa libutan, ginawa ng iyong mga kamay. Kita nyo po? Pagkatapos sasabihin nila, nilikha daw si Jesus. Paano nangyari yon? Nangyari ba na sa pasimula, sabi ng Diyos, nagmolde siya ng lupa, iningahan niya, ikaw muna ang Jesus ha? Ikaw ang aking gagawin tagapaglikha ko ha? Ganun po ba sinabi ng Diyos? Wala po. Siya po ay nasa langit, kapiling niya kanyang ama. Kaya wag niyo pong baguhin ang nakatala sa Biblia. Ito po, may babasahin po ako. Itong tanong ni Jesus. Ito po. Dito pa lang, pag hindi ka nakasagot ng tama, lagpak ka na eh. Itong tanong ni Jesus. 14:15. Sabi ni Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ikaw kaibigan, tatanungin kita, nanonood ng video ito. Iniibig mo ba si Jesus? Pag-asagot mo, yes. Anong sabi ni Jesus? Maliwanag. Ano sabi? Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya nga po sabi ko, Antikristo ayaw nila tumupad sa utos ni Jesus. Isipin nyo, tinatawag nila tagapagligtas si Jesus, pero ano sinasabi nila tungkol kay Jesus? Yan tao lang yan, nanilikha ng Diyos. Naloko na. Bagamat yung Jehovah Witness, hindi po nila sinasabing tao si Jesus, kundi malihit na Diyos. Sa kanila po, Diyos si Jesus, pero maliit na Diyos. Saan po mababasa yon? Doon sa Biblia nila. Sa 1:1. Small letter po, tumutukoy doon kay Jesus. Hindi capital letter. Ang capital letter, yung tumutukoy po sa Diyos. Kaya palpak po ang dalawang ito. Kung kayo po kabilang sa mga simbahan ito, itiwalag na ninyo ang sarili ninyo. Hindi sila sinasamahan ng Diyos. Nabasa ko po, binasa ko sa ikalawang 1:9, kapag hindi ka sumunod sa utos ni Kristo, dinagdagan mo pa, wala sa iyo ang Diyos. Wala sa iyo, hindi ka sasamahan ng Diyos. Anak niya yan ibinigay niya. Tingnan po natin ang utos ng Panginoon Diyos. Kung alagad kayo, ito utos ito sa mga alagad. Anong sinabi ng Panginoon Diyos sa mga alagad niya? 17 ng Mateo. Una, pagkaraan na 6 na araw, isinama ni Jesus at si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan, at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. 2, habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagdingning sa kaputihan ang kanyang damit. 5, habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Sino po yung nagsalita na hindi nila nakikita? Yun po ay tinig ng Diyos Ama sa langit. Bakit ko po nasigurado ang Diyos Ama yun? Kasi po ang sabi niya ay, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Si Jesus po at si Pedro at si Santiago at si Juan, sila lang po magkakasama sa bundok. Sinong nagsasalita doon? Ang Diyos. Ang tinutukoy po ang kanyang anak na si Jesus. Anong sabi ng Panginoon Diyos?
siya ang inyong pakinggan. Oh, kapag alagad ka ng Panginoon Diyos, ang pakikinggan mo lang si Jesus. Bakit? Alagad po si Pedro, Santiago at Juan. Apostol yan, mga halagad po ng Diyos, kay Kristo Jesus yan. Kaya inutusan sila, ang dapat pakinggan lamang ay walang iba kung hindi ang kanyang minamahal na anak na si Jesus. Kaya ako po, yung aral ni Jesus, hindi ko po binabaliwalayan. Lahat ng tungkol po kay Jesus, tinatanggap ko. Oh, hindi ko po kinukontra. Mahirap pong kontrahin yan. Bakit? Utos ng Diyos Ang pakinggan mo, kanyang anak. Ngayon, hindi mo pakikinggan si Jesus. Di doon pa lang, lagpak ka na. Oh. Lagpak ka na. Mahulog ka sa kasalanan. Oh. O kahit naman po kahit sa pamilya ninyo subukin nyo, huwag nyo sundin ang tatay ninyo. Hindi po ba magagalit ang tatay ninyo? Sa pamilya po, ang head of the family ay ang tatay. Ngayon, huwag mo susundin ang tatay mo. Di po ba magagalit siya? Ganyan po ang Diyos. Pag hindi mo siya sinunod, galit siya sa iyo. Ito pa po, may talata pa. Kung mapapansin po ninyo, nagbabasa po ako ng talata. Hindi ko po binabawasan, hindi ko dinadagdagan. Pangit po yun. Pangit. Lalabas na mas magaling ka pa. Hindi, huwag ka na magbasa ng Biblia. Kung gusto mo lang dagdagan at bawasan na nakalagay, huwag ka na magbasa ng Biblia. Ganun na lang ang gawin mo, kaibigan. Ito po sa 1:3. Tignan nyo po ang galit ng Diyos. 1:3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak, sinong anak? Si Jesus, ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Yon. Yan ang galit ng Diyos. Pag hindi ka sumunod sa kanyang anak. Kaya yung tanong ni Jesus kanina, iniibig mo ba ako? Kung ang sagot mo, yes. Kung ang sagot mo, no. Pag yes, mabuti yan. Pag no, lagot ka. Maliwanag po, sinabi ng Panginoong Jesucristo, mahal mo ba ako? Kaya nga sabi ng Diyos, sa Kanya kayo makinig, sa aking minamahal na anak na si Jesus. Bilang alagad, kung alagad ka, hindi naman lahat ng tao dito sa mundo alagad ni Jesus at alagad ng Diyos. Meron din pong alagad si Satanas. Alam nyo sa Amerika, merong iglesia doon, Church of Satan. Alagad po ba ng Diyos yun? Minsan nakita ko po siya YouTube yan Sabi ko, meron pala simbahan si Satanas sa Amerika. Kaya pag hindi mo sinunod si Jesus, ang pinadala ng Diyos na tagapagligtas, lagot ka. Kaya yung Pasko po, ang event ng Pasko, hindi po December 25. Yun lang po binabato ninyo kayong mga wala celebration ng Pasko. Wala naman kasi December 25 Kaya hindi kami nagdidiwang ng Pasko. Wala daw December 25 sa Biblia. Tama naman, wala talaga nakalagay. Pero sabi ko nga po, kami nagse-celebrate kami hindi sa December 25 yon, Nagsi-celebrate kami event, yung pangyayari na merong isang Jesus na pinadala ng Diyos na tagapagligtas ng mga tao. Nagkatao po, karamihan ang nagse-celebrate sa buong mundo. Ano celebration nila? December 25. Ngayon, kung gusto ninyo, ibang buwan ang petsa ng Christmas sa inyo,
E di subukin nyo pong mag-Merry Christmas tuwing araw ng buwan na gusto nyo. Kanya-kanya po ng ano yan, paniwala. Pero tatandaan nyo, hindi ko mo nagdiwang ka at hindi ka nagdiwang. Hallelujah. Hindi po. Hindi nakahugnay yun kung nagipagdiwang ka o hindi. Ang importante doon, kinikilala mo na mayroong pinadala dito sa lupa na tagapagligtas. Kung nagkataon po, sineselebrate na lang December 25, ano naman po ang problema doon? Ang problema lang, kayong mga walang Pasko, nagkikikain kayo sa mga nagpapasko. Yung iba po, sabi nila, ang tatakaw. Pagkatapos pa nila magipamasko, meron pang take out. Grabe, ano po? Yan ang napupuna ng mga tao. Hindi ko po sariling yan. Napupuna ng mga tao yan. Nasasabi lang nila. Ang akin lang po, kung wala kang Pasko, di huwag kang tumanggap ng mga bonuses na galing sa iyong kumpanya. Kasi wala kang Pasko. Kailan nagbibigay ng mga bonuses? Di po ba during Christmas?